Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bisunnatihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Mga minamahal naming mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagbabasa ng Quran ay may mga kahigitan at may mga fadl na kung saan kahigitan ng Quran sa pamamagitan ng pagbabasa nito, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 10 amthaliha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Ang ibig sabihin, mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, ang pagbabasa ng Quran, kung sino man yung magbasa ng Quran ay may kaakibat o may kabiyaya na makukuha na kabutihan. At ang kabutihan na iyon ay imumultiply ng 10 beses. Hindi natin masasabi na ang alif lam mim ay harf. Subalit, ang alif ay harf, ang lam ay harf, ang mim ay harf. Ang bawat pagbigkas ng letra na iyong binabasa sa pamamagitan ng pagbabasa ng Quran ay may kaakibat na biyaya na ibibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala na kabutihan, at ito ay imumultiply ng 10 beses na kabutihan. Kasunod pa niyan, mga minamahal namin mga kapatid, ang kahigitan ng pagbabasa ng Quran na kailangan din natin upang tayo ay magkaroon ng pagsisikap o pagsisipag sa pagbabasa ng Quran. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Na ang ibig sabihin, mga minamahal naming mga kapatid, basahin nyo, sinabi ng Propeta, basahin nyo ang Quran sapagkat ang mga taong nagbabasa nito, ang mga taong nakipagkaibigan nito, nakipagkaibigan sa Quran na palagi niyang binabasa ang Quran, ay darating ang Quran sa araw ng paghukom na kung saan siya ay magiging tagapamagitan sa mga tao, sa mga taong nagbabasa o nakipagkaibigan sa Quran. Kaya't naman, pagsikapan natin sa araw-araw na tayo ay nakakapagbasa ng Quran. Dahil ang Quran, hindi natin alam, kapag tayo ay nalulungkot, subukan natin makinig, subukan natin basahin, subukan natin magbasa ng Quran, magiging mawawala, magiging sanhi ito upang mawala ang ating mga dinadamdam, mawawala ang mga pagsubok o mga nararanasan na mga pagsubok na tayo ay nahihirapan. Ang dua ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lagi niyang ipinagdudua, ipinagdarasal sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay yung dua na Allahumma ja'alil Qur'an al-azima rabi'a qalbi. Na ang ibig sabihin, O ya Allah, gawin mo sa akin ang Qur'an na ito'y rabi' sa aking puso. Na ang ibig sabihin ng rabi' ay yung spring, na kung saan kapag naramdaman natin ang yung rabi' sa ating mga puso, ay nagkakaroon tayo ng katiwasayan o ng kapayapaan sa ating mga puso. Nawa ay maging tayo ay laging nagbabasa ng Quran sa araw-araw. Hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.